Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Noli Procato at shoutout kay Mart Anthony Ronquillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ikaw pala, bahagyang kumunat ang noo ni Lyosha nang makita ang bisita. Sa pagtingin kay Zeking na natutulog sa silid, tumango ang bisita. Sa loob, pakiusap. Matapos matigilan si Lyosha, nagmamadali siyang nagsabi, pupunta ka ba upang makita si Zeking? Hindi pa siya gising, ngunit dapat ay okay siya. Masyado siyang pagod at pagod. Panipi, hindi, pupunta ako sa iyo. Sa akin. Natigilan si Lyosha. Bagamat nagulat siya, napadaan lang siya. Ako, may oras ka bang lumabas mag-isa? Nilinggan ni Lyosha si Zeking. Ang kanyang 4 na kapatid na lalaki at 5 kapatid na lalaki ay nag-aalaga kay Zeking sa tabi ng kama. Kinagat niya ang kanyang labi at tumango, good. Lumabas siya ng kwarto at sinundan siya. Naglakad sila patungo sa isa pang silid sa buong daan. Pagkatapos isara ang pinto, nagsalin siya ng tsaa at pinaupo siya. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, batang Ziyahan? Kinuha ni Lyosha ang tsaa at direktang nagtanong. Siya ay lubhang kakaiba, napaka sa isang kawalan, Aaron nais na mahanap Zeking ay naiintindihan, naghahanap para sa kanilang sariling kung ano. Siyempre, hindi siya magiging panatiko ng bulaklak. Sa tingin niya ay magugustuhan siya ni Aaron. Pagkatapos ng lahat, ang napakarilag na hitsura ng 7 nakababatang kapatid na babae, tila sa lahat ay hindi pumasok sa harap ng mata ng taong ito. Sa panaginip, hindi man lang siya tumingin sa 7 nakababatang kapatid na babae. Kahit na 7 nakababatang kapatid na babae ay biglang nahimatay, ang taong ito ay kailangang lumipad upang iligtas ang iba. Pero yon ang nangyari. Maginoo siyang kamay mula simula hanggang wakas. Ito rin ay nagpapakita na ang pangarap ng babae kay Kaimei ay karaniwang nasira. Dahil sirang-sira na siya, paano magagalak ang Aaron sa sarili niya? Magtanong tungkol sa iyong 7 kapatid na babae, prangkang sabi ni Aaron. 7 nakababatang kapatid na babae. Willow Yarn Aileng, mahirap magkamali ang sarili. Oo, ngunit huwag kang magkamali. May hiniling ako kay Miss Zeking. Bago siya mamatay, sinabi sa akin ng Diablo sa gabi na ang tunog ng kudyapi, ang tunog ng panaginip, ang pagkamatay ng santo, ang langit at ang earth are clear. Nang sabihin niya ito, minsan ay tila walang laman ang kanyang mga mata. Ngunit sa palagay ko ay maaaring nasa Zeking siya, ngunit hindi ka dumating sa oras na iyon. Wala siyang mahanap, kaya naguguluhan siya sa kanyang mga mata. Nakatayo si Han Sanchen. Palagi niyang nararamdaman na ang mga salita ng Night Devil ay naglalaman ng ilang kahulugan, kahit na isang mahalagang pahiwatig bago ang malaking krisis. Pagkatapos ng kapanganakan ng santo, kinailangan ni Aaron na isaalang-alang si Zeking, dahil narinig niya na si Zeking ay isang banal na immortal bagamat hindi alam ni Han 3,000 kung ano ang banal na immortal na katawan, kung mayroong anumang koneksyon, dapat na malinaw na itanong ni Aaron. Ang grupong iyon ng mga monghe, ang kamay ay isang night demon na halos pumatay ng Aaron. Aaron ay hindi man lang makaisip ng anumang paraan sa hinaharap. Kaya sa ngayon, dapat tayong maging maingat. Banal na katawan, sa katunayan. Sa katunayan, hindi ako sigurado. Si Shifu at ang kanyang mga matatanda ay nabanggit ito sa amin paminsan-minsan noong mga taon na iyon, ngunit palagi naming iniisip na si Shifu ay naghahanap lamang ng dahilan upang isipin namin na ang 7 kapatid na babae ay lubhang kakaiba, at nabuo ang tinatawag na 7 halimaw sa amin, kaya hindi namin sila tinanong ng mabuti, at si Shifu at ang kanyang mga nakatatanda ay hindi kailanman nag-usap tungkol dito ng detalyado. Umiling si Lyosha nang walang magawa.
Ano ang tungkol sa iyong master? Master, matanda na siya. Nagmaneho siya papuntang kanluran 8 taon na ang nakakaraan, sagot ni Liu Xia. Kung gayon, walang nakakaalam kung ano ang isang banal na walang kamatayang katawan. Sumimangot si Aaron. Tumanggo si Liu Xia, sinabi lang ni Master na ito ay isang uri ng katawan ng mga immortal, ngunit hindi siya nagbanggit ng anumang iba pang impormasyon. Sa katunayan, ang aming pag-unawa dito ay limitado dito. Ang kanyang katawan ay maaaring maging malaya mula sa anumang mga paghihigpit sa panaginip, na hindi bababa sa nagpapakita na ang katawan ng immortal ay lubhang hindi simple. Bilang karagdagan, kung ang Diablo sa gabi ay namamatay, sa kasamaang palad, walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan, kung ano ang maaari niyang gawin, at kung paano siya tutulungan. Walang magawa si Aaron. Baka alam ng isa sa inyo. WHO. Ngunit pagkatapos na maging interesado ang Aaron, may naisip si Liu Xia at malungkot na sinabi, sayang. Sa palagay ko rin, baka hindi niya alam. Higit pa, gumagala siya sa buong buhay niya, at walang nakakaalam kung nasaan siya. Nanlumo si Aaron at tumanggo, okay, I see. Gabi na, bumalik ka at magpahinga ng maaga. Panipi, good. Tumanggo si Liu Xia, bumangon, sumaludo sa Aaron, at pagkatapos ay mabilis na umatras. Liu Xia kaliwa, Aaron pagod na kahiga pabalik sa kama, tagilid nanginginig binti, mga kamay sa paglalaro ng marka ng gabi Diablo, ang buong tao ay nag-isip. Hindi ko alam kung gaano katagal, nakatulog si Aaron. Kinaumagahan, mahimbing na natutulog si Han Sanchen. Bigla siyang nagising sa dagandong, ngunit hindi niya binuksan ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, ang pinto ay direktang nasira, at si Fu Mang ay sumugod kasama si Mo Yang at iba pa. Gustong pag-alitan ni Aaron si Fu Mang dahil sa pagiging walang ingat niya kaninang umaga, ngunit nagbago ang kanyang ugali nang makita niya si Mo Yang sa kanyang likuran. Maaaring makapasok si Fu Mang ng padalos-dalos sa bahay, ngunit talagang imposible para kay Mo Yang na magkaroon ng ganitong uri ng pag-uugali ng walang malalaking bagay na nangyayari. Sa pag-iisip nito, sumimangot si Aaron, anong problema? 3,000, may mali. Humihingal si Fu Mang. Ang buong tao ay mukhang balisa at gulat pa. Anong problema? Sumimangot si Aaron at sinabing, nagbago ang mundo sa labas. Buksan ang bintana at tingnan. Takot din si Mo Yang kay tao. Pakinggan ang ingay sa labas, mabilis na bumangon si Aaron para buksan ang bintana. Tingnan mo, biglang nataranta ang buong tao. Ang kalangitan ay natatakpan ng maitim na ulap, tulad ng huling dapit hapon pagkatapos ng paglubog ng araw. Nagtipon sa itaas ang mga patong ng gumugulong na ulap na parang may paparating na bagyo. Hindi ang araw, ang mga madilim na tao ay nakakaramdam ng ilang kaayla-hilakbot, ngunit pati na rin ang ilang mabigat. Ang buong mundo ay nahuhulog sa itim at puting Buddha screen. Ang ganitong eksena ay lubhang nakapanlulumo, at ang labis na nakakaramdam ng takot sa mga tao sa depresyon ay ang dagandong ng kalsada ng lungsod. Array. Umuungol. Ang mababang dagandong mula sa ilalim ng lalamunan, tulad ng tunog ng mga zombie, ay halos napuno ang buong bayan ng madaling araw. Hindi mabilang na mga tao ang nagtipon sa kalye, katawan na nakabitin ang mga kamay, mga paa na parang alimango, baluktot na gumagalaw. Parang patay magdamag ang mga to. Sa oras na ito, dumarating si Bai Xiaosheng sa Aaron at tinitingnan ang siksik ang tao sa kalye. Hindi niya maiwasang matigilan. Oo, lahat daw sila umakyat sa sementeryo. Nakasimangot din si Fu Mang. Look at those guys. Hindi ba sila uminom sa atin sa restaurant kagabi? How suddenly, nakilala ni Mo Yang ang isang grupo ng mga tao sa harap ng crowd. Ito ay isang grupo ng mga tao na sumisigaw na sumali sa Aaron misteryosong alyansa ng mga tao sa restaurant, dahil hindi sila makapaghintay na makipagkompetensya sa isa't isa, kaya nagkaroon ng impresyon si Mo Yang sa kanila. Ngunit, sino ang mag-i-imagine, kapag hindi nakita, palam, mula lamang sila sa masiglang sigasig, hanggang sa paglalakad ngayon na may karne. What the hell happened? Bagamat hindi kilala ni Bai Xiaosheng ang mga taong ito nang magising siya, ang mga lansangan ng lungsod ay puno ng mga bangkay. Nakakamangha ang takot sa eksena. Ang siksik lang. Paano ang iba pang mga kapatid? Kumunat ang noo ni Aaron at nagmamadaling nagtanong. Walang iba. Si Bai Xiaosheng ay nagmamadali.
Okay naman ang ibang tao, kaya huminga ang Aaron. But it's strange to say. It's estimated that the restaurant has good feng shui. Lahat ng tao sa restaurant namin ay hindi ganoong grupo ng mga tao sa labas. Nang magsalita si Fu Mang tungkol dito, ang buong tao ay nataranta, at kasabay nito, siya ay medyo maswerte. Walang restaurant na may magandang feng shui. Sa aking palagay, malinaw na nakikita ang pinuno dito. Ang after power ng pinuno ay likas na malakas at hindi magagapi. Ang mga masasamang tao ay hindi nang ahas na lumapit at gumawa ng gulo dito. Hindi mo kailangang kumuha credit para dito. Ito ay ang proteksyon ng iyong mga kapanalig. Ang tula ay hindi nasisiyahan. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, agad na sumang-ayon ang maraming tao. Tama, this is the credit of our alliance leader. Who dares to make a mistake here? Ngayon pagdating sa pangalang Aaron, hanggat nakatakbo siya sa Jiangho, walang hindi gumagalang sa kanya, at gayon din ang mga demonyo at mga multo. Hindi ito ang oras para sabihin iyon, at hindi ko kailangan na purihin mo ako. Malamig ang mukha ni Aaron, at sumimangot siya. Sa isang bahagyang hakbang pabalik sa kama, nag-isip si Aaron. Malinaw, hindi ito problema ng magandang feng shui, at hindi rin problema ng Aaron Yue. Ito ang hangganan na inilatag niya para sa restaurant kagabi. Ito ay dapat na gumana. Kung hindi, karamihan sa mga tao sa restaurant ay katulad ng mga nasa labas. Mahirap ba na ang lahat ng bagay sa lungsod ay sanhi ng boses ni Buddha kagabi? Bago siya namatay, hiniling ng Diablo sa gabi na huwag makinig sa mga tunog ng Budismo. Ngayon, mahirap ba para sa kanya na hindi lokohin ang kanyang sarili? Parang ito lang talaga ang reasonable explanation. Ano ang ginagawa ng mga demonyong monghe na ito? 3,000, anong gagawin natin ngayon? Andito lahat ng zombies sa labas. Napapaligiran tayo ng tubig. Sa paghihimok ni Bai Xiaosheng, nagkaroon ng napakalaking kalabog mula sa pinto sa ibaba. Malinaw na nagsimulang salakayin ng mga zombie ang restaurant. Ang tunog ng paulit-ulit na kabog ay kasing bigat at kapal ng pagmamartilyo sa puso ng lahat. Damn it, or I'll take some brothers out and fight with them. Galit na sabi ni Fu Mang. Oo, pinuno ng alyansa, ilabas natin ang mga tao para pumatay ng madugong daan. Maaari kang kumuha ng ilang tao at makaalis dito. Mas mabuti pang mamatay ng ilang tao kesa sa grupo ng mga tao. At saka, hanggat ikaw pa ang namumuno, may pagkakataon pa tayo. Gawin mo sa kanila. Ang mga salita ni Fu Mang ay umalangaw-ngaw sa maraming tao. Ang mga makakasunod sa Aaron hanggang ngayon ay hindi ang mga nakaranas ng lahat ng uri ng buhay at kamatayan naturally, matagal na nilang pinapansin ang buhay at kamatayan. Ngunit para sa Aaron, sila lamang ang natitira, at sila rin ay mabuti magkapatid. Paano sila hahayaan ni Aaron na magsakripisyo ng walang kabuluhan? Tuldok, ako ang gustong pumatay sa dumudugong daan. Kung hindi, ano ang gusto mong gawin ko? Aaron tapos, tumingin sa paligid sa lahat at sinabi sa isang malamig na boses, makinig sa akin malinaw. Bawal kumilos ng padalos-dalos kung wala ang utos ko. Tulungan mo Mang. Oo. Kunin mo ang ilang kapatid at hawakan mo ang gate. Bawal pumasok. Oo. Muyang, kunin mo ang iba mo at isara mo ang mga bintana. Aaron ayaw mo. Ay, lalabas ako at titingnan. Tumanggo si Aaron. Ang sagot na ito ay halatang inaasahan ni Moyang. Katulad ng orihinal na sentro ng lupa, bilang pinuno ng grupong ito ng mga tao, palagi siyang mahilig makipagsapalaran ng mag-isa. Walang gaanong kapayapaan at kagandahan sa mundong ito, ngunit may mga taong naglalakad sa isang sulok, at ang Aaron ang nangunguna, huwag mag-alala. Bukod sa iyo, kahit langaw ay hindi makakalipad. Tumanggo si Aaron, sinulyapan ang lahat, tumalikod at lumipad palabas ng bintana. Naramdaman na lamang ng isang grupo ng mga tao sa restaurant ang isang liwanag at anino na dumaan. Ang sumunod na segundo, isang ilaw ang sumabog sa kabila ng kalye na parang may biglang humila sa isang black and white na painting na may watercolor na panulat nagkalat ang mga zombie mula sa gitna, kahit na ang lupa ay tila may batik-batik na apoy brush, na may Aaron sprint at bahagyang nanginginig kahit na ang bangkay ni Juan ay biglang namula sa mata at umungal dahil sa hitsura ni Aaron. Ang Aaron ay isang nunal na langgam hindi nagtagal, huminto si Aaron sa direksyon ng pader ng lungsod huminto sa kalagitnaan ng hangin, bahagyang nakalak ang kanyang mga mata,
parang may hinahanap. At sa ibaba niya, libu-libong bangkay ang nagtipon. Wow, wow, biglang naglock ang mga mata ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.